Hi guys! What's up? Today ay pag-uusapan natin ang chocolate poisoning in dogs. Very similar ito sa caffeine. It means pareho silang toxic or dangerous sa mga aso natin. Kaya wag na wag tayong magbibigay ng kape tsaka tsokolate. Ang main toxin natin sa chocolate ay tinatawag na theobromine. Ano ba muna ang ginagawa ng theobromine? Medicinally, pinoproduce ito as diuretic, heart muscle stimulant, muscle relaxant, and blood vessel dilator. And theobromine ay hindi kayang i-metabolize or i-digest ng dogs. Kaya nagkakaroon ng toxicity. Alam niyo bang the darker and more bitter the chocolate, the more dangerous it is to your dogs. Now, the common question is, gaano kadami ng tsokolate ang pwedeng mag-cause ng toxicity sa mga aso natin? For 6 to 8 kilograms na aso, around 53 grams na milk chocolates ay pwede nang mag-cause ng toxicity sa kanila. Meaning, may mga clinical signs na nalason yung aso natin. For dark chocolates naman, mas konti. 22 grams na dark chocolates ay pwede nang mag-cause ng toxicity sa mga 6 to 8 kilograms na aso. Ano-ano naman yung mga clinical signs na nagkaroon na ng toxicity yung aso natin sa na-ingest na chocolate? So, number 1 is vomiting or pagsusuka, diarrhea, increased thirst, panting or restlessness, excessive urination, and racing heart rate, which is very dangerous. Umuulan na guys, ang ingay na mag-record. Tinatamad akong gumamit ng Boya microphone. In severe cases, nagkakaroon na din ng muscle tremors, seizure, and worst, heart failure which may lead to death. Kapag accidentally ay nakakain nga ng chocolates yung mga aso natin, ano nga ba ang first aid nating mga pet owners? Ano ba dapat yung gagawin natin? Lalo na kung hindi natin madadala sa vet yung aso natin. So, kung sa tingin nyo ay kakakain niya lang, nakita natin siyang kumain at nalunok niya na, so kailangan nating i-induce yung vomiting, kailangan natin siyang pasukahin. So, gumagamit dyan ng hydrogen peroxide para magsuka yung aso natin, agua deoxinada. So, yun yung common term. And dapat as pet owner, lagi din tayong may activated charcoal. Ayan, to prevent absorption. Pwede nating painumin ng activated charcoal para hindi niya ma-absorb yung toxin, lalo na at kakakain niya lang. Saan ba nakakabili ng activated charcoal? Marami na yan online. Meron na rin sa Lazada, sa Shopee, sa mga pet shops, sa mga vet clinics. So, marami na tayong mabibiling ganyan. Kung hindi natin madadala agad, dapat ay prepared tayo lagi. Hindi naman natin alam, di ba, paano kung magtakas ng tsokolate, hindi mo man gustong pakainin at alam mong toxic sa aso natin is tinakasan ka. Meron kaming ganong case. Binutas yung tsokolate. Kinain niya. Then, kung madadala naman natin sa vet better para ma-dextrose, ma-iswero yung aso natin to facilitate yung excretion ng theobromine, lalo na kung matagal nang nakain. Ngayon, alam na natin na lason ang coffee and chocolate sa mga aso natin. Kaya wag natin silang bibigyan. Wag na nating i-risk. Sana may natutunan tayo sa video na ito. Please follow for more. Thank you for watching. Bye!